Sa panahong ito, mga kapatid, nais ko ring sabihin sa inyo na ang isang alaala ng pagsara ng awa na ito ay ating napag-aralan sa Biblia kung gaano kahalaga na ang bawat tagumpay ng ating Diyos para sa kanyang bayan ay kailangan natin ng isang selebrasyon. Kaya sa bawat taon ay ating ginagawa ang celebrate bilang alaala ng tagumpay ng ating Panginoon doon sa kabanal-banalang dako. Ibig sabihin, ang 144,000 ay nabuo. Ito ay nangangalat sa buong sanlibutan. Bagamat hindi sila nagkikita, subalit ito ay malinaw na ang hula ay nagsasabing sila ay nariyan lamang nakatira sa lupang ito, nag-iintay sa pagdating ng ating Panginoon. Kaya tayo ay inaanyayahan na ang pag-alaala dito ay ating tungkulin. Ito ay ating masumpungan na ang Apokalipsis 14:1 hanggang 3 ay naghahayag ng ganitong tungkulin na ang kanyang bayan ay dapat nagkakaroon ng bagong awit sa kapanahonan ito. Aking iniisip ang malungkot na karanasan ng tao sa kapanahonan ito. Halos lahat ay nag-aangkin na ang kaligtasan ay nasa kanilang buhay. Subalit, isang simpleng bagay na ating makita na kung hindi natin nauunawaan ang pagsara ng awa, ang ating buhay ay maging malayo sa kanyang ninanais na ating gawin. Una, hindi tayo makikipagkaisa sa celebration na kailangan ng kanyang bayan na magbigay sana ng kaluwalhatian sa Diyos. Subalit, kung hindi natin ito naunawaan, hindi nga natin ito gagawin. Pangalawa, sa Biblia, ating mababasa sa Apokalipsis 3:12 na mayroon palang bagong pangalan si Jesus. Kung ito ay ating unawain, ay ito'y ating gagamitin sa tuwi-tuwi nang tayo ay mananalangin. So, anong ibig sabihin nito? At ano kaya ang maging epekto nito kung tayo ay mananalangin na ang ating gagamitin ay hindi naaayon doon sa sinasabing bagong pangalan ni Jesus? Maniwala man tayo o hindi, ang aking sasabihin sa inyo ay hindi tayo tatanggapin ng Panginoon kahit anong gagawin natin ang katatawag kung ang ating gagamitin ay hindi yaong naaangkop na pangalan sa panahon ng pagsara ng awa. Kaya ang mga panalangin natin na ginagamit sa panahong ito ay magiging baliwala at dinadaya natin ang ating sarili na akala natin tayo ay pinakikinggan ng ating Ama. Subalit, si Satanas pala ang nakikinig sa atin. Ang bagong pangalan ni Jesus sa panahong ito na ating dapat gamitin ay ang Ama. Alam natin na kapag natapos na ang gawain ng Panginoon sa kanyang pamamagitan para sa kanyang bayan, ang kanyang kalalagayan ay hindi na nagiging tagapamagitan o tagapagligtas, kung hindi siya ay isang ama na mag-iingat sa kanyang mga anak sa panahon na ang kanyang galit ay kanyang ibinubuhos. Kaya isang napakahalagang bagay na maunawaan natin ang bawat tala ng Biblia sa hula. Kaya ito'y isa sa mga bagay na
nais ko lamang na ipaalaala sa mga kapatiran, mga kapwa naming reformador na sa panahong ito ay hindi nila narating ang ganitong mga pag-aaral, ay nais ko lamang sabihin sa inyo na kung nauunawaan natin ang hulang ito, ay hindi sana natin gagawin na tayo manatili sa mga maling haka at maling gawa na ating inaakalang tayo tinatanggap ng Diyos, subalit tayo ay hindi niya pinakikinggan. Kung hindi niya tayo pakikinggan, ano ang magiging resulta nito sa ating pamumuhay sa panahon ng Jacob's Trouble? Alam natin na ang Jacob's Trouble ito ay pagsusumamo sa Diyos kung paano tayo kahabagan upang ang mahaba nating paglilingkod, ang mahaba nating pamumuhay sa lupang ito, na hanggang sa panahong ito ay nakikita nating naroon pa rin ang ating mga depekto, ay ating mahiling ang kanyang habag upang tayo ay kanyang patuloy na dalisayin, sanayin kung paano talaga tayo magiging mapagpakumbaba, kung paano natin pagtitiisan ang lahat ng mga hirap sa buhay ng ating pagsunod. Kaya napakahalaga ang pagkaunawa sa bawat tala ng Biblia. Kaya ito nga ang isang bagay na aking ipinahayag sa aking mga taga-pakinig, sa aking mga kapatid. Dahilan sa ang isang suliranin ng marami ngayon ay ang pagtakwil sa mga katotohanan. Dahil iniisip nila na ang kanilang naririnig ay hindi totoo. May nagsasabi nga na ang amin daw pag-aaral ay haka-haka. Subalit, nais ko lamang sabihin na ito'y haka-haka sa mga taong hindi nakakaunawa sa paraan ng Diyos sa paghahayag ng mga katotohanan. Kaya nga, kapag ang mga taong nakakaharap ko na nagreklamo sa pag-aaral, ay hinahamon ko sila na pag-aralan ang mga talata na aming pinag-aaralan upang makita ko kung saan nga ba ang maling pagpapahayag o pagbibigay kahulugan sa mga talatang ito. Subalit nakikita ko na hindi sila handa na humarap sa ganitong mga paghamon dahil hindi nila naiintindihan ang talata. Kaya ito'y isang pasanin para sa akin na maipaunawa sa mga kapatid na nanghahawak doon sa New Time Setting. Ito ang naging dahilan sa kapanahunan ito na walang malay na mapapahamak dahilan sa pagtakwil sa mga katotohanan. Isa sa mga natuklasan ko sa sulat ni Sister White na ang pagtakwil pala sa mga katotohanan ay mas matindi sa isang mga ngalunya. Ang isang mga ngalunya ay maaring magsisi at maaring kahabagan kung ito ay kanyang ilapit at tiyak na ang isang tao na mga ngalunya ay alam niya ang kanyang ginagawang masama. Subalit ang isang taong nagtatakwil sa katotohanan ay hindi niya alam na siya pala ay kalaban ng Diyos. Kaya hindi niya ito kikilalanin upang pagsisihan, upang tanggapin, sa halip siya ay nagiging kaaway ng Diyos. Manunuya, paninira ang kanyang gagawin at naging hadlang sa iba. Kaya sa halip na siya lang sana ang mapahamak, ito ay mas marami pang kaluluwa ang kanyang madadala sa kapahamakan. Kaya mas matindi ang kanyang kasalanan. Sabi nga ng Biblia, sa mga taong naging katitisuran sa iba, naging hadlang sa kaligtasan ng iba, mabuti pang magtali na lang siya ng kanyang liig at magpahulog doon sa gitna ng dagat at yung bato na kanyang itinali sa kanyang liig ay magdala sa kanya sa pinakamalalim na dagat.
Kaya mga